Ayon po kay Senator Amy Marcos, no, dapat daw po patawag na natin yung Guinness Book of World Record kasi tayo yata ang pinakamarami, no, na tumatama na dito po sa loto, no. Imposible po na halos araw-araw ay may tumatama sa loto. Kaya nga, una, nag-expect po kami Senado, in-expect po namin na may mangyayari po dyan. Tapos yung nagka-campaign donation, ina-appoint, yun po yung questionable para sa aming mga mahirap. Kasi Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. ni Senator Amy, pangginis yung PCSO natin, no? Sa dami raw po ng kasalukuyang tumatama sa ating PCSO, dapat imbitahan na natin yung Guinness kasi tayo yata sa biglang tingin tayo yata yung pinakamarami. Ayan, dagdag po natin yan. Unahin na po natin tong sa sa may PCSO. Actually, kasama talaga yan. Topic ko kagabi. Dapat ito topic ko kagabi. Dagdagan ko lang ng sa 51 billion. Kasi ayoko dapat talakayin 51 billion. Pero bahang-baha na po yung 51 billion. Kaya kinakailangan natin sumagot. Hindi naman tayo takot sumagot dyan sa mga yan. Okay, unahin na po natin itong, ayon po kay Senator Amy Marcos, no? Dapat daw po patawag na natin yung Guinness Book of World Record kasi tayo yata ang pinakamarami, no, na tumatama na dito po sa loto. So ayon po kay Senator Amy, ilan daw po sa loob lamang ng 6 months. Ito po, kahit biro po to, mahirap po to. Kailangan malaman ng Guinness ito. I'm shocked there's a lotto winner almost every day. No? Almost every day po ay may nananalo. Senator Amy Marcos brings attention to a remarkable statistics of 433 lottery jackpot winners in the Philippines within 6 months. Sa loob po ng 6 na buwan, 433, no, ang nanalo. Marcos humorously urged Guinness World Records to recognize the possibility of the Philippines setting a record for most lottery winners in a year. Ayan. PCSO General Manager Robles reveals odds start stating in 1 in 4 million chance for the 649 draw and 1 in 40 million for the 658 draw. Pero kahit napakaliit po ng tsansang manalo, kakaiba po sa Pilipinas, halos araw-araw po may nananalo. Ano po ibig sabihin niyan, no? Ang ibig sabihin po niyan ay mathematically o statistically impossible, no? Imposible po na halos araw-araw ay may tumatama sa loto. Kaya nga nag-engage na nagkaroon na po ng Senate hearing. Hindi natin pinapansin dahil akala natin ito ay ano lang, no, yung hindi ko po kasi akalain eh. Hindi po ako sumusubaybay sa loto eh. Hindi ko po akalain na halos araw-araw pala may tumatama, no? Kung araw-araw tumatama at ang lalaki pa, yung magkasunod, 600 million yata mahigit. Ang tinama, magkasunod na araw. Pucha, sabi ko, may ginagawang ano to, no? Ginagawang, hindi mo mailalayo sa isip mo na mayroong kalokohang ginagawa to. Tapos ganun na nga ang bintang, kaya nga kayo inimbitahan na sa Senado. Pagdating pa sa Senado, matutuklasan pa natin na yung picture ay dinoktor pa. Hindi ko po maintindihan talaga, no? Kung bakit po dodoktorin yung picture.
kung totoo pong may mga nanalo. Kaya itong Senado, no, for the end time, napakarami nyo na po na imbestigahan. Wala po kaming, kumbaga, pag sikat pa yung issue, nariyan kagad kayo, mag-iimbestiga kagad yung Senado. Pero pagkalipas lang ng ilang panahon, pag namatay na yung init ng mga tao sa pagtatanong kung ano na nangyari sa issue, wala na rin, no? Yung kumbaga, binibigyan nyo lang ng pag-asa na may kalutasan, pero hindi na po kami papayag, eh. Kasi bilyon-bilyon po, yung dalawang magkasunod na araw, parang 1 bilyon po mahigit ang nawala sa pamahalaan nun. No? O kahit na yan ay parte talaga ng kitaan, kahit hindi po yan, pero kung wala talagang tumama at may kumubra, talagang yan po ay direktang lalo na, ito so sabay-sabay ko nating nalalaman, lalo na nakita po natin na yung general manager ay napakalaki pala ng contribution sa kampanya ni Pangulong Marcos, no? Isa-sum up niyo, bakit po nagko-contribute ng malaki yung mga negosyante o mga tao? Bakit po nagko-contribute ng malaki sa presidential election, no? Tapos, mababalitaan mo, ma-appoint. Tapos, mababalitaan mo yung in-appoint, merong isyong ganito. Hindi, siguro naman hindi napakabobo ng mga Pilipino para hindi nila makonekta. No? Kaya kayo, mga senador at congressman, lagi na po kayong pinagdududahan dyan, eh. Kasi wala po, kaming mga mahihirap, hindi ko po maintindihan yung hindi naman kami mayaman, eh. Pero kami pong mga mahihirap, iniisip po namin, bakit kami magko-contribute ng 30 million kung wala kaming mahihitang kapalit? Di ba? Parang puhunan mo yan, eh. 30 million. Para saan yun? Yung 30 million na yun. Walang kapalit yun? Ano lang, mabait lang akong tao? Mamimigay ka ng 30 million na walang kapalit? Bilyonaryo ba ako at pilantropo? Ngayon, kung ganun po yung kalakaran at mababalitaan natin na na-appoint po yung mga taong, di ba, campaign contributor din yung yung Department of Agriculture Secretary, malaking campaign. Yan lang ini-issue, eh. Ako, suggestion ko sa mga congressman at senador, no? Gumawa kayo ng batas para hindi kayo pagdudahan. Gumawa kayo ng batas na bawal i-appoint ang mga kamag-anak o mismo yung nagbibigay ng campaign contribution. O, para walang duda. Ewan ko lang kung mag-contribute pa. Para parehas ang laban, di ba? Kasi lahat po yan, eh. Katulad niyan, 2 na po nakita natin ngayong administrasyon. Iisipin nyo ba na willing maglingkod talaga yung mga yan kung namuhunan sila ng salapi? Hindi ko sinasabing wala akong ebidensya, wala akong binibintang. Pero ano iisipin nyo? Tapos may anomalya na ganyan. Una, nag-expect po kami Senado, in-expect po namin na may mangyayari po dyan sa investigasyon nyo. Kahit po wala na sa iba. Hindi na po kami naghabol. Ito po, kinakailangan naming marinig. No? Bakit may burahan? Kung sa maliit nga na kaya nyong gumawa ng mga picture na hindi naman pala yun, inaltered ninyo. Paano pa yung totoong buhay? Yan lang po, no? Ang ugat po niyan, sa tingin ko, hindi po yung per tao, yung sistema. Yung sistema na nagka-campaign donation, tapos yung nagka-campaign donation ina-appoint,
Yun po yung questionable para sa aming mga mahirap. Kasi hindi po namin, kasi kaming mga mahirap, no? Bibigay po kami, naghihintay kami kahit papaano, parang bumibili ka niyan, di ba? Mahalaga sa amin yung pera eh. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.